tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding krisis sa supply ng gasolina ang kasalukuyang nararanasan ng buong Russia ngayong tag-init. Ito ay matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng mga Ukrainian drone sa mga pangunahing oil refinery sa iba't ibang dako ng bansa. Ang mga planadong airstrikes na ito ay nagdulot ng malalaking sunog at nagpatigil sa operasyon ng mga pasilidad ng krudo na naging mitsa ng malawakang kakulangan sa enerhiya para sa mga motorista. Sa maraming rehiyon sa Russia, muling nagbawal ang mga mahahabang pila ng sasakyan na umaabot ng ilang kilometro sa gilid ng mga kalsada. Ilang oras ang inaabot ng paghihintay ng mga driver at mabilis na kumakalat sa social media ang mga video ng kanilang galit at pagkadismaya dahil sa walang lamang mga bomba ng gas at patuloy na pagtaas ng presyo. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng matinding kalituhan sa buong bansa. Ang nagaganap na krisis sa gasolina ay itinuturing na walang katulad para sa isang bansang kilala bilang isa sa pinakamalaking producer ng enerhiya sa buong mundo. Dahil sa matinding kakulangang ito, direktang nararamdaman na ng mga ordinaryong mamamayang Ruso ang epekto ng nagpapatuloy na giyera laban sa Ukraine na nasa ika-5 taon na ngayon, isang bagay na hindi nila inaasahan na mangyayari sa kanilang pamumuhay. Dahil sa tindi ng sitwasyon, napilitan si Pangulong Vladimir Putin na aminin ang problema sa isang pampublikong pahayag sa telebisyon. Kinilala niya na may mga patuloy na suliranin para sa kapwa mga motorista at negosyo, pati na ang mahirap na paghahanap ng tamang antas ng gasolina sa mga istasyon. Gayunpaman, pilit niyang iginiit sa publiko na ang kakulangang ito ay hindi naman kritikal at pansamantala lamang ang lahat. Ngunit tila hindi naging sapat ang mga pahayag na ito upang mapayapa ang mga mamamayan, lalo na sa Moscow na karaniwang ligtas sa mga krisis pang-ekonomiya. Isang motorista sa kabisera ang nagpahayag ng kanyang matinding pangamba habang naghihintay sa pila na nagsabing magkaibang sinasabi sa telebisyon ng pamahalaan at ang totoong nangyayari sa lansangan kung saan makikita ang mahabang pila ng sasakyan kahit saan ka lumingon. Ayon sa mga opisyal na ulat, mayroong mahigit 50 pag-atake ang isinagawa ng Ukraine gamit ang mga drone laban sa mga pasilidad ng langis ng Russia at sa Crimean Peninsula mula noong huling bahagi ng Marso. Ang mga target na ito ay kinabibilangan ng mga refinery, imbakan ng langis at mga terminal na nagpapakita ng isang sistematiko at planadong kampanya ng Kyiv upang pahinain ang kakayahang pang-ekonomiya ng Moscow. Karamihan sa mga pasilidad na ito ay inatake ng paulit-ulit ng mga drone ng Ukraine upang matiyak ang pinsala. Isang malinaw na halimbawa rito ang refinery sa bayan ng Tuapse na matatagpuan sa tabi ng Black Sea na tinamaan ng 4 na beses sa loob lamang ng 2 linggo. Ang ganitong paulit-ulit na paggiba ay nagpapahirap sa Russia na magsaayos ng mga nasirang makinarya at nagpapanatili sa mga pasilidad na hindi gumagana. Bunga ng mga walang humpay na ataking ito, ang kabuuang krudo na naproseso ng Russia ay bumagsak ng 25% noong buwan ng Hunyo kumpara sa nakaraang taon. Bumaba ito sa 3.75 milyong bariles kada araw, na siyang pinakamababang antas ng produksyon ng bansa sa loob ng mahigit 2 dekada, ayon sa mga nangungunang eksperto at analis sa pandaigdigang merkado ng langis at enerhiya. Bukod dito, ang produksyon ng gasolina mismo ay bumaba ng 17% na naging dahilan upang maging kapos ang supply para sa lokal na merkado. Dahil hindi naman nag-export ng maraming gasolina ang Russia sa ibang bansa, ang anumang bawas sa kanilang lokal na produksyon ay may mabilis at direktang epekto sa mga lokal na gasolinahan na nagiging sanhi ng matinding kakulangan para sa mga ordinaryong mamamayan. Tinatayang halos 1/4 bahagi ng kabuuang kapasidad ng oil refining ng Russia ang kasalukuyang hindi gumagana dahil sa pinsala. Ayon sa mga analyst, ang krisis na ito ay dumarating sa isang napakahalagang panahon para sa ekonomiya ng bansa, partikular na sa pagsisimula ng panahon ng pag-aani sa sektor ng agrikultura, kung saan mas mataas ang pangangailangan sa krudo para sa mga makinaryang pansakahan sa bansa. Inilarawan ng mga opisyal ng Ukraine ang mga pag-ataking ito bilang isang estratehikong kampanya upang pilitin ang Moscow na wakasan ang giyera. Sa pamamagitan ng pag-target sa mga linya ng supply at logistics ng militar, nilalayon ng Kyiv na pahinain ang kakayahan ng hukbong Ruso na maglunsad ng mga bagong opensiba sa mga frontline, pati na rin ang pagbawas sa mga pondo na ginagamit ng Kremlin para tustusan ang labanan.
Isa sa mga pangunahing layunin ng Ukraine ay ihiwalay ang Crimea na iligal na inagaw ng Russia noong taong 2014. Ang mga naunang pag-atake sa mga imbakan ng langis doon ay nagbunga ng pagpapatupad ng rationing sa gasolina noong Mayo at kalaunan ay tuluyang ipinagbawal ang pagbebenta nito sa mga sibilyan sa buong peninsula bago muling binuksan ng limitado ang mga benta kamakailan lamang doon. Nagawa rin ng Ukraine na maglunsad ng malalaking drone strike sa dalawang pinakamalaking lungsod ng Russia na nagdulot ng malalaking kahihiyan sa Kremlin. Isang pag-atake noong Hunyo 3 sa St. Petersburg ang nagdulot ng makapal na usok habang naghahanda si Putin para sa isang forum, habang ang isa pang refinery sa labas ng Moscow ay tinamaan din noong Hunyo 18 na nagdulot ng matinding takot sa mga residente roon. Sa pagtatapos ng Hunyo, napaulat na mayroong rationing ng gasolina sa mahigit kalahati ng lahat ng rehiyon sa buong Russia. Ang ilang rehiyon ay nagpatupad ng mahigpit na limitasyon sa lahat ng gasolinahan, habang ang ilang kumpanya naman ay nagtakda ng sarili nilang mga limitasyon sa bawat sasakyan. Sinisi naman ng mga opisyal ng pamahalaan ang panic buying at pag-iimbak ng mga tao sa nagaganap na kakulangan ng supply. Upang matugunan ng krisis, nilimitahan ng Russia ang pagluluwas ng gasolina at aviation fuel sa ibang bansa at pinag-aaralan na rin ang pagbabawal sa export ng diesel. Bukod dito, kinumpirma ng Kremlin na nakikipag-ugnayan na sila sa ilang bansa upang mag-import ng langis, isang hakbang na inilarawan ng kanilang tagapagsalita bilang paraan upang patatagin ang lokal na merkado at bawasan ang takot ng publiko sa bansa. Ang kakulangan ay umabot na rin sa mga malalayong rehiyon sa Siberia kung saan walang refinery ang tinamaan ng drone ng Ukraine. Sa rehiyon ng Omsk, ikinagulat ng mga lokal na negosyante ang biglaang pagpapatupad ng 40 litrong limitasyon ng gasolina bawat sasakyan. Nagpahayag sila ng matinding pag-aalala sa magiging epekto nito sa kanilang mga negosyo at sa distribusyon ng mga produkto sa buong rehiyon ng Siberia. Sa rehiyon ng Zabaykalye, naapektuhan na rin ang pangongolekta ng basura at ilang serbisyo ng bus dahil sa kawalan ng gasolina. Sa lungsod ng Irkutsk, naglagay pa ng mga portable toilet sa labas ng mga gasolinahan para sa mga naghihintay sa pila, habang itinaas din ang pasahe sa pampublikong sasakyan dahil sa patuloy na pagtaas ng gastos sa operasyon at petrolyo, na lalong nagpahirap sa pamumuhay ng mga mamamayan. Ayon sa mga eksperto, bagaman may sapat na supply ng gasolina sa buong bansa, ang pangunahing problema ay ang lokasyon nito. Dahil napakalaking bansa ng Russia, ang paglilipat ng supply mula sa mga ligtas na lugar patungo sa mga rehiyong may kakulangan ay isang napakalaking operasyon sa logistics. Hindi ito isang bagay na kayang tapusin sa loob lamang ng isang gabi, at nangangailangan ito ng mahabang panahon upang maisaayos. Bukod dito, ang pagkumpuni sa mga nasirang refinery ay lubhang komplikado dahil sa mga parusang pang-ekonomiya o sanctions laban sa Russia. Marami sa mga nasirang makinarya ay nangangailangan ng mga piyesa mula sa ibang bansa na mahirap makuha ngayon. Tinatayang aabuti ng hindi bababa sa 3 buwan bago muling maibalik sa normal ang operasyon ng refinery sa Moscow na nagsusuplay ng malaking bahagi ng petrolyo sa kabisera. Sa pangkalahatan, inaasahang magpapatuloy ang krisis na ito sa gasolina sa buong panahon ng tag-init hanggang Setyembre dahil sa mataas na demand mula sa sektor ng agrikultura. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng lumalalim na kahinaan ng ekonomiya ng Russia sa harap ng patuloy na pakikipagdigma at ang lumalaking kakayahan ng Ukraine na magdulot ng matinding pinsala sa pinakapuso ng industriya ng enerhiya ng kaaway